And na-appreciate natin yung presence ng bawat isa kahit na hindi maganda yung weather sa mga oras na ito. Para kay Jesus. Amen ba dyan? Sino sa inyo so far na-enjoy yung series natin for the month of August? No? Alam niyo po, kung bago kayo dito, wini-welcome namin kayo sa Radiance of God's Glory Global Harvest Church. And ako nga po pala si Pastor Jace, isa po sa mga pastors ng church na ito sa Maine. And ganun din naman, gusto ko pong i-introduce sa inyo yung series natin for this month of August. Can we all together say that word, yung nakadilaw, 1, 2, 3, go, foolproof. Now, ito pong foolproof na ito, ang ibig sabihin nito ay hindi pwedeng magkamali or sa English, incapable of being wrong. Pwede ba yun, Pastor, yung incapable of being wrong? Wala pong iba na tinutukoy dyan, kundi yan po yung plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. I believe that God has a plan to each one of us. May plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Pwede bang sabihin mo sa kaliwa at kanan mo, may plano ang Diyos sa buhay mo? Now, ang focus po ng foolproof natin na theme na ito, walang iba po kundi ang Book of Proverbs. And ang Book of Proverbs po ay naisulat mostly ng isang hari na napakatalino nung kanyang kapanahunan. At yung talino niya, hindi nang galing sa sarili niyang katalinuhan, kundi galing sa Diyos. Ano? And alam niyo po, talagang napamunuan niya ng maayos ang kaharian at ganoon din naman talagang yumaman din po at gumanda ang buhay ng lahat ng mga tao sa kanyang kaharian. And nung last week, kung hindi niyo po alam, yung naging series natin or yung naging topic natin last week, pinag-usapan natin yung Proverbs chapter 13. Pakita natin yung slide. Proverbs chapter 13 verse 20. Ano pong sabi doon? Walk with the wise and become wise. For a companion of fools suffers harm. Alam niyo po, English talaga yung tinuro ko last week at hindi Tagalog. Kaso may mga nagsabi sa akin, Pastor, parang dapat po ata Tagalog yung naging verse natin. Bakit? Kasi po, mas mabigat yan actually sa Tagalog pag binasa natin. Now, tingnan niyo po ang sabi nito talaga, actually word for word, yung katumbas sa Tagalog. Tignan niyo, no? Ano ang sabi? Ang sumasama sa matatalino, nagiging matalino. Pero ang nakikibarkada sa mga bobo, nasasangkot sa gulo. Pwede mong masabi sa akin, ha? Pastor, bakit naman ganito? B-O-B-O mismo yung nakalagay. Actually, hindi po tinukoy dyan o hindi sinabi or ine-encourage ng sumulat na kapag meron kang ibang tao na nakita mong B-O-B-O, sasabihan mo na sila noon. Hindi po yun. Nakuha po natin, hindi po yun yung point. Bakit binanggit itong salitang ito? Kasi yun yung weight na kung saan ay isip ng isang sumulat na ito, ni King Solomon, na ito talaga base sa kanyang experience. Yung mga tao na kung saan hindi inuuna na iniisip muna yung ginagawa nila bago nila ginagawa, ang isang bagay, hindi muna nila talaga pinagpaplanuhan, pinagdedesisyonan, nangyayari, nadadamay siya sa gulo ng ibang mga tao. Kung kaya pinag-iingat tayo ni Solomon, sumama daw saan? Sa matatalino, or in English, the wise. Sabihin mo sa katabi mo, sumama ka sa mga wise. And nalaman natin paano magiging wise tayo, kailangan magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Diyos. Amen? Tayo muna ay manalangin, Panginoong Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. We continue to invite you in our midst. Dalangin namin, Panginoon, ang salita mo po sa amin ngayong hapon na ito ay mangusap sa puso ng bawat isa at dalangin po namin, Lord, ma-apply din namin ito sa aming mga personal life. In Jesus' name. Tayo lahat magsabi ng
Amen and amen. Kung kaya, ang topic natin today is all about, be wise with words. Kailangang maging matalino tayo, maging marunong tayo sa mga pananalita o mga salitang lumalabas sa ating mga isipan. Minsan pag hindi tayo nagiging maingat, pwedeng makasakit tayo ng ibang mga tao, especially yung mga taong precious o mahal natin talaga. And sometimes kung di natin napapansin, pwedeng tayo rin po na-hurt ng mga words na ito. Sino sa inyo, next slide please, na sabihan na ng wala kang kwenta? Di ba masakit? Amen? Sino sa inyo nasabihan na rin ng ganito? Hindi ka enough. Hindi ka sapat sa buhay ko. O kaya, sinasabi nilang, walang mangyayari sa buhay mo. And sometimes, yun na yung na-feel mo, na down ka, na discouraged ka, lalo na kung sinabihan ka rin ng, hindi na kita mahal. Sometimes, di lang natin na-realize, may mga words na kung saan sumusugat sa ating puso, na kung saan akala natin parang wala lang dahil di naman nakikita sa labas, pero ito yung sugat na kung saan hindi madaling maghilom. Kasi ito yung sugat na hindi nakikita sa labas ng katawan, kung hindi sumusugat sa kaluluwa mo, sumusugat sa espiritu o puso mo rin. No? Kung kaya, next slide, kung ang salita ay pwedeng pumatay, ito din ay pwedeng magpagaling. Kung pwedeng makasira ang mga salita, pwede rin po itong makapagbuo. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, ano bang mga bagay ang nakakasakit? Pwedeng kutsilyo, baril, isang mga bagay na matitigas, matutulis, matatalas. Pwedeng makasakit yung mga physical things na yon. Pero sometimes, ang mas masakit at hindi madaling makalimutan ay yung mga salitang lumalabas sa bibig ng mga tao sa paligid natin. May mga experiences ba kayo niyan? May kausap ba ako ngayong hapon na ito? And alam ko siguro, iniisip mo na ngayon, oo nga no, kaya siguro ako ganito ngayon, ang dali kong ma-hurt, ang dali kong ma-offend, baka matagal na rin akong sugatan ng maraming mga bagay na naririnig ko, mga bagay na kung saan sinasabi sa akin ng mga tao. Kaya ngayong hapon na ito, gusto ko pong sabihin sa inyo at i-remind sa inyo ang sinabi ni King Solomon sa Proverbs, pakita natin, chapter 18, verse 21. Ang sabi niya po, ang mga salita pwedeng pumatay o magbigay buhay. Pananagutan mo ang bawat salitang sinabi mo. Pwede bang sabayan niyo po ako muli sa pagbasa para matandaan natin? One more time, please. 1, 2, 3, go. Ang mga salita. Now, tingnan niyo yung sabi, pananagutan mo ang bawat salitang sinabi mo. Madalas tayo, baka nauunam yung pag-iisip natin bago salita, kaya tuloy nangyayari, nasa huli yung pagsisisi sa mga nagagawa nating nauuna yung salita, yung banggit, kesa sa isip muna ang pinapairal natin. Minsan meron tayong mga ganong reaction. Hindi na natin naiisip yung consequences ng mga sinasabi natin, pinopost natin sa social media, binubulong natin sa kaibigan natin. Akala mo, okay. Pero dahil hindi mo pinag-isipan, ano nangyayari? Napapahamak ka. Kung kaya, ang sumulat mismo ng Proverbs, tinuturuan niya ang bawat mananampalataya na maging matalino. Amen? Ang salita, unknowingly, hindi lang natin nakikita yan, para pong espada o kutsilyo. Pwedeng makasakit at pwede rin magamit saan? Sa kabutihan.
Alam niyo po, yung word na salita dyan, interestingly, dahil yan pong Book of Proverbs ay hindi naman nasulat sa wikang Ingles o wikang Tagalog, yan po ay naisulat sa wikang Hebreo. And alam niyo po, yung word na ginamit, interestingly, ay, eto po, pakita natin, lashon. Sabihin nga natin, lashon. Napaka-familiar sa Filipino word na lason. Tama? Sino sa inyo dito, ang alam mo sa lason, masama lang. Lahat ng lason, masama. Alam niyo po, nung nagre-research ako, ano nga ba ang lason? Ang lason ba ay masama lang talaga o mayroong mabuti rin naman na lason? Alam niyo po, na-research ko na hindi lahat ng lason masama. Dahil yung ibang lason nagagamit para makapagpagaling, maging immune. Yung ibang lason nagagamit para sa anesthesia, katulad nun. Kung sobra yung dosage mo pala sa anesthesia, pwede maging lason at makapatay sa'yo. Pero kung tama lang yung dosage sa'yo, ano mangyayari sa anesthesia? Pwede kang makatulog, pwedeng mawala yung pain na nararamdaman mo. So in short, ang lason, pwedeng magamit sa mabuti, pwedeng magamit pala sa masama, parang salita natin. And alam nyo, yung word na yan na lashon sa Hebrew, tumutukoy yan sa tatlong bagay. Ito English and Tagalog, para maintindihan natin, tongue or dila, words or salita, language or lingwahe. So, tingnan natin, ano bang lumalabas sa dila natin? Anong mga salitang lumalabas sa bibig natin? Anong lingwahe yung mga sinasalita natin? Tandaan niyo po, ang lingwahe, hindi lang yan yung lingwaheng Tagalog. Ang language, pwedeng mangyari o ma-pertain sa iba't ibang mga bagay as long as nakikipag-communicate ka sa kanila. Pwedeng ang language mo na nga pwedeng puro biro na hindi maganda. Di ba? Pero sa mga kaibigan mo, okay lang yun. Pero alam niyo po, napaka-importante ng language, napaka-importante ng salita, napaka-importante na mag-ingat tayo sa mga bagay na ito. Dahil, next slide please, every word you speak is either building life or breaking life. Pwedeng makapagbuo, makapagpalakas sa isang tao, pwede rin makapanghina at makapangwasak sa iba. Kaya ano dapat natin gawin? Piliin ang mga salitang nagbibigay ng buhay. One more time, say it with me. Piliin ang mga salitang nagbibigay ng buhay. Kailangan nating matandaan, una sa lahat, na ang words, mga kapatid, ay pwede pong makapag-direct, next slide please, ng ating mga buhay. Words direct your life. And alam niyo po, kahit ang mga teachers, preachers, winarningan ni Apostle James, sa James chapter 3 verse 4, na ano daw? Na talagang mag-ingat sa mga sasabihin. Mag-ingat sa mga lalabas sa bibig ng bawat isa sa atin. Tingnan niyo po, sabi niya, o kaya, isipin niyo ang barko. Ang laki nun at kailangan ng malakas na hangin para itulak yon. Pero nakokontrol yon ng isang napakaliit na timon. Ano yung timon? Rudder. Papakita ko po sa inyo mamaya. Kaya napapapunta ng kapitan ang barko kahit saan niya gusto. Next slide please, makita natin yung timon. So, kung di nyo po alam, ang mga barko po noon, yung nasa left side dyan, ay merong parang manibela, no? Na ganyan. Tapos iniikot nung kapitan sa kaliwa, sa kanan, yung manibela na yan, at yung sa likod, mapapansin nyo, parang palikpik yan sa likod ng bangka o barko na nagle-left, nagra-right. Para sa ganon, kapag halimbawa hinangin yung barko nilang sinasakyan, pwedeng pumunta sa kaliwa at pwedeng pumunta sa kanan ang barko. Maliit lang yan na part ng barko, pero nagagawa niyang magalaw ang direksyon ng isang malaking bagay. Ganon din daw inihalin tulad ni James ang mga salita na lumalabas sa ating mga
bibig. Kung gusto mong maging positibo ang nangyayari sa buhay mo, sino ditong gusto yon? Gusto mo bang gumanda ang buhay mo? Gusto mo bang gumanda yung future mo? Gumanda buhay din ng pamilya mo? Gusto mo bang ma-promote? Alam niyo po, ang kailangan, positibo at directed din doon sa pupuntahan nyo na gusto yung mga lumalabas sa ating bibig. Next slide please. Imposible po na magkaroon ng isang positibong buhay kung meron kang negatibong bibig. Kasi parang iniisip natin, dapat positive lang yung tatanggapin ko. Di ba? Tama? Madalas iniisip natin, gusto ko positive vibes lang. Gusto ko yung kasama ko friends ko, yung kasama ko office mates ko, yung mga kasama ko lang church mates ko. Pero teka, ano kaya yung mga bagay na kung saan lumalabas naman galing sa'yo? Kasi kung anong lumalabas sa bibig mo, kung anong lumalabas sa buhay mo, yun yung pinupuntahan unknowingly ng buhay mo. Kung halimbawa, ikaw po ay nag-aaral ng English. Most probably, kapag nag-aaral ka ng English, madali kang matanggap sa trabaho. Diba? Kung nag-aaral ka talaga mag-English, ano mangyayari? Makakakausap ka ng mga foreigner. May chance na kapag halimbawa may nanligaw sa'yo na foreigner, talagang makausap mo sila. May chance na kung may ipapadala yung kumpanya sa ibang lugar, ikaw yung ipapadala kasi ikaw yung magaling sa English. Nakukuha natin. Nakukuha ho natin. Kaya tignan nyo, no? Ang isang tao na kung saan marunong ng isang wika lang, pumunta siya sa lugar na kung saan hindi siya marunong ng kahit anong wika doon. Ang hirap mabuhay. Tama? Mahirap mabuhay. Pero just imagine kung marunong ka sa isang bagay na yun, marunong ka magsalita, pupunta ka talaga sa maaari mong o gusto mong puntahan. Kung puro chismis yung lumalabas sa bibig mo, anong mangyayari? Pwedeng yung mga ibang tao magagalit sa'yo. Ikaw naman din yung pagchismisan nila. Kung kasinungalingan ang lumalabas sa bibig mo, anong mangyayari? Pwedeng merong masama namang mangyari sa'yo, mabubuko na ikaw pala ay sinungaling. Kung ano yung lumalabas sa bibig natin, yun yung nagiging direksyon ng buhay natin. Kung ano yung mga tao sa paligid natin, na mga sinasabi nila sa atin, madalas, yun din yung lumalabas o nangyayari sa buhay din natin. Tinatanggap natin yung hanggang diyan ka na lang, pabaya ka sa buhay, wala ka ng pag-asa, tinanggap mo sa buhay mo yon, na down ka lang lalo, ano nangyayari? Hindi ka umaasenso. And that is why, ang gusto ng Diyos, gumanda ang buhay ng bawat isa sa atin. Sabi mo sa katabi mo, gusto ni Lord, gumanda buhay mo. So, gusto ko kayong tanungin. Next slide, please. What destination are my words programming for my life right now? Alam niyo po, meron akong isang nakausap. Nakwento niya sa akin, sabi niya, Pastor, gusto ko magpulis. Umattend na ako ng klase, gagraduate na nga lang ako, kaya lang, parang meron kasi doon yung magsasalita ka ng English. Sabi niyang ganun. Nung nagsalita na ng English yung professor ko, hindi ko na maintindihan. Mahina talaga ako po sa English, sabi niyang ganun. Ano nangyari? Hindi niya natupad yung pangarap niya na magpulis. So, ito mo makikita, yung words na lumalabas sa bibig natin, words na mga alam natin, languages na meron tayo, pwedeng makatulong sa atin, pwede ring makasama. Pero kung gagamitin natin sa mabuti, de-develop natin ang ating sarili, ano mangyayari? Gaganda ang buhay. Kung kaya, tingnan nyo na lang, ang isang tao na kung saan
Alam niya yung isang language na maraming mga tao yung makaka-relate sa kanya, maiintindihan siya, napaka-powerful niya. Dahil bakit? Pwede niyang masabi sa kanila, pwede niyang malaman kung ano rin yung sinasabi sa kanya at hindi siya maloloko. And that is what God wants to all of us. Maging maingat sa mga salita, maging maingat sa mga sinasabi rin natin. Pag ba humarap ka sa salamin, sinasabi mo bang magtatagumpay ka rin sa buhay, kaya mo yan? Nakabanggit ka ba? O kaya sinasabi mo sa sarili mo, wala ka talagang pag-asa, wala kang kwenta. Nasasabi mo ba sa sarili mo yon? Dahil minsan, unknowingly, sa mga discouragements natin sa buhay, pwedeng tayo pa yung unang nandi-discourage at hindi ang ibang tao. Sino nga amin? Kaya minsan, di ba, iniiyak tayo sa room natin, mag-isa tayo, naghahanap tayo rin ng friends na makakasama, para lang minsan mawala yung lungkot. Let me share to you a story. Noong 2016 po, nagbalak po kami noon na ako po ay mag-aral sa Canada pagkatapos ko ng mag-college at nandoon po kasi yung mga auntie ko, tito ko, no? Next slide, please. So sa Canada po, kapag mag-aaral ka sa Canada, kailangan meron kang IELTS. No? Itong IELTS na to, ito yung International English Proficiency Exam. And alam niyo po, nung nag-take ako ng exam niyan, parang alam mo yun, nung una napaka-confident ko. And akala ko, kaya ko na. Pero nagulat ako, yan palang IELTS na yan, British pala yung ano nila, pagsasalita nila. So, meron yan, may listening, speaking, writing, no? May mga ganon. 4 na klase ng exam. And dun sa listening, binigyan kami ng tig-isang telephone. Tapos mapakinggan mo kung ano yung sinasabi niya. Eh di ba sa mga British accent, ewan ko kung sino na sa inyo nakapanood ng Harry Potter, nakapanood na kayo nun? Di ba parang minsan yung words nila, kinakain. Kaya tayo gusto natin yung meron bang subtitle yan. Tama ba? O kaya kapag nanonood kayo kahit anumang pelikula yan, South Korean man, na pelikula, gusto mo yung merong subtitle. Di ba? So, ang time na yun, nag-ano ko, alam niyo, isa sa mga words na binanggit, papakinggan mo, tapos susulat mo kung ano yun. Alam niyo po, yung nilagay nila, next slide, pakita natin, ay, yung word na yan. Anong basa niyo po dyan? Ano? Sabi ng iba, Worcestershire yan, diba? Ganon. Okay, iba, Worcestershire sauce. Yan, yung sinasabi. So, nung time na yon, hindi ko maintindihan talaga. Pero doon ko nalaman, nung nag-take ako nung una, kaso ito nangyari, no, bumagsak ako. Isang point na lang, pasado na ako sa pag-aaral, pero bumagsak ako doon sa IELTS. 6.5 yung grade ko. Dapat 7 pataas. And alam niyo po, nalaman ko, naral ko maigi, okay, yung mga strengths ko, weaknesses, ano yung mga kailangan kong gawin, paano ko i-improve yung sarili ko, yung pananalita ko, paano ko i-improve na malalaman ko yung ganitong bagay para nga makapag-aral ako. Nalaman ko na ang Worcestershire sauce pala, akala ko ganun yung pagsasalita, ay pakita natin, Worcestershire sauce. Yun pala. Kaya sabi nung noon, naririnig ko, sabi niya, Worcestershire sauce. Yun yung sabi niya, ano yun? Parang watate-tato ba yun? Parang meron ba akong kalaban dito? Anong ibig sabihin nun? Hindi ko alam. Kaya, nung nag-aral ka, nakuha natin, kailangang baguhin mo yung pananalita mo para makapag-adapt ka. Hindi pwedeng hindi. Hindi yung society mag-a-adapt sa buhay mo eh. Hello? Ikaw yung mag-a-adapt. And that is why, alam nyo, gumanda yung kaharian ni King Solomon, and sabi nga natin last few weeks din,
Nung panahon daw ni King Solomon, ginto lahat ng utensils. At yung silver, ano daw sabi? Parang wala ng halaga. So just imagine, ako po nung time na ito, parang syempre bumagsak ako, parang feeling ko talunan ako. Pero alam niyo po, sabi ko kina Auntie, tatry ko ulit. Alam ko, kaya ko yan by God's grace. Talagang magfo-focus lang ako. And what we should all do is what? Subukan natin talagang baguhin yung pananalita natin. Gusto mong may mga tao na maging malapit sa'yo, masarap kang kausapin, tignan mo rin, palamura ka ba? Natutuwa ba sila sa sinasabi mo? Lagi ka ba nagsasabi ng totoo o laging kasinungalingan? Tignan mo ngayon ang buhay mo. And alam niyo po, after ng mga 2 weeks yon, another 2 weeks, nag-take ulit ako. Tapos nakapasa na ako. Kaya lang, may iba palang plano si Lord sa buhay ko. Kaya nandito ako sa harapan niyo ngayon. Pero alam niyo po, nalaman ko na kailangan mo palang i-immerse yung sarili mo sa salita na kailangan mo sa buhay mo. Kung kailangan mong mag-English, kailangan talagang aralin mo siya, mag-focus ka doon. Kaya katulad ng February, next slide, di ba? Basa natin February. O kaya yung iba pa medyo matigas, February. Ganyan, di ba? Ganun pa tayo magsalita. Pero doon ko nalaman na ang pagsasalita pala nila ay February. Ganun pala. Kaya doon ko natutunan, sabi ko, okay, kailangan mag-adapt ako kasi yung mga tao sa paligid ko, yung buhay hindi mag-a-adapt sa akin. Ang words ko, pag inayos ko, ito yung magiging direksyon ng buhay ko. Hello? Kaya tingnan mo, kung mananatili yung words mo na parang pananalita ng taong tambay, nasa kanto, member ng gangster, pag nakipag-usap ka sa professional, hindi ka papakinggan. Hello? Nagigets niyo po ako? Nagigets niyo po ako? Minsan nakala natin maangas, kaya lang pagkausap mo yon, yung klase ng tao. Pero kung gusto mong madirect yung buhay mo sa nais mo, kailangan magbago yung pananalita mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kailangan baguhin mo pananalita mo. Next slide. Ang salita at lingwahe mo ay pwedeng mag-direct ng buhay mo. Tandaan niyo po yan. Pwedeng mag-direct ng buhay mo. Kung gusto mong makapag-aral sa private school, makakilala ng mga foreigner, ikaw yung isend ng boss mo sa ibang bansa para representative ng kumpanya nyo. Kung gusto mo yung ganong bagay, next slide, gusto mo yung meron kang edge sa ibang mga nag-a-apply ng trabaho, maging professional yung dating mo, anong kailangan mong gawin? Next slide. Improve how you speak. Hello? Amen? Practical things to na makapupulutan natin ng aral sa Bible. Amen? Next slide, please. Point number 2, ang words po natin ay pwedeng makapag-build at pwede rin namang makapag-destroy. Alam niyo po, ang words natin madalas nanggagaling yan sa kung saan kapag hindi natin alam yung consequences ng words natin, minsan talaga nagiging padalos-dalos tayo. Pero kung alam natin, magiging maingat tayo. And gusto ko pong sabihin sa inyo, baka unknowingly, meron na tayong mga nasirang mga buhay at meron na tayong mga napalakas na mga tao. Next slide, please. Sabi ng Proverbs chapter 15 verse 1, nawawala ang galit pag mahinahon ang sagot. Pero ang salitang masakit, nagpapalala ng ano daw? Nagpapalala ng galit. Kaya tignan nyo, sa bahay siguro, hindi ma-resolve yung away ni ate at ni kuya, ni nanay at nung anak, nung tatay at nung anak, o ni tatay at nanay. Dahil bakit? Pag sumigaw, pag galit, galit din.
pataasan ngayon ng boses, di ba? Yung isa, soprano na. Yung tone niya talaga parang matutita na. Tapos namumula ng ganyan yung itsura, di ba? Pero mawawala yung galit kung mahinahon ang sagot. Ang sa salita, huwag niyo isipin na walang feelings na kasama dyan. Kasama yun. Hindi pwedeng bland yung pagsasalita natin. Kahit nga sa Pinoy, di ba? Kapag halimbawa, merong palaban na sagot or may punctuation, parang akala galit. Halimbawa, bigay mo nga yan! Di ba? Medyo galit. Kapag halimbawa sinabing, bigay mo nga yan. Di ba? May difference ng approach. Kasama rin yun sa ating buhay. And actually, next slide, your words can create a safe home. Pwede pong magkaroon ng ligtas na tahanan ang ating, maayos na tahanan at ligtas na tahanan kung magiging maayos ang ating mga pananalita. Minsan, may mga iba pong ako nababasa kahit din sa counseling studies namin na sabi nila ayaw nilang sabihin sa parents nila yung mga struggles nila, yung mga napapansin nilang hindi maganda. Kasi ang end up, pag nag-open daw sila sa parents nila, alam nila bubulyawan lang sila. Dahil ganun na yung naging mannerism ng parents sa anak, nagkakaroon tuloy na, okay, hindi naman ako napapakinggan sa bahay, papakinggan ko na lang yung friends ko, ibang tao na labas sa tahanan na to. Kaya yung words natin, pwedeng makapagbigay, makapagpa-feel sa isang tao na safe siya. Amen? Next slide. Ano pa? Yung words din natin pwedeng makapag-start or makapag-plant ng courage. Makapagbigay ng tapang sa isang tao na kaya mo yan, anak. Kaya mo yan, ate, kuya, kapatid. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Pwedeng makapagpatapang at pwede rin makapagpahiya sa isang tao. That is why, kung titignan natin, meron siguro iba sa atin dito, dati naman, confident ka naman. Pero bakit ka kaya naging mahiyain? Kasi may mga taong pumansin sa'yo, na-criticize ka, di ba? Ay, hindi mo naman kaya yan, o kaya, ba't ganun yung ginawa mo? Ba't di ka tumulad kay ganyan? Ay, ba't ganun? Imbes na mag-plant ng courage sa'yo, para mag-improve ka, nahiya ka na. Kaya pag halimbawa ngayon, kahit sa prayer, nahihiya ka, ikaw nga mag-lead ng prayer, di ba? O kaya, kausapin mo nga si ganyan, nahihiya ka lumapit kasi yung nafe-feel mo sa sarili mo, mababa. And people around us, hindi na nila nare-realize yun. But today, kaya natin to pinipreach, para ma-realize mo na, baka yung mga tao sa paligid mo, kaya lumalaki silang ganun, baka dahil din sa atin. And kung ikaw nag-start ka ng family, tignan mo rin ngayon yung family mo. Tignan mo yung anak mo. Nakakapag-plant ka ba sa kanya ng katapangan o takot lang, hiya lang? At tahimik ang lahat. Parang nahihiya ata ngayong hapon na ito. Next slide. Last but not the least dyan ay speak life. Alam niyo po, may kwento ako sa inyo. Nakwento lang din sa akin na napanood to sa TikTok. And alam niyo po, yung isang lalaki, lahat ng makakasalubong niya, binabati niya. Tapos parang minsan may pick-up lines pa siya na magaganda. Alam mo, sabi niya dun sa isang babae rin na nagda-drive, kaanuhan niya, na nakasalubong niya. Sabi niya, oh, should I call 911 today? Pwede ko bang tawagin yung 911 ngayon? Bakit? Kasi illegal yung pagiging ganyan kaganda ngayon. So, sabi ng babae,
Salamat nakapagpa-made up ng araw ko yan. And hindi lang natin nare-realize minsan, yung good things na sinasabi sa atin ng mga tao can actually liven up our day. Yung mga simple compliments lang. Amen? It can liven up your day. And I believe tayo pumupunta sa church, hindi naman talaga tayo perfect. May mga faults tayo. And probably kaya ka rin nandito, may pinapag-pray ka rin kay Lord na isang bagay na parang, Lord, kailangan ko ng answer prayer mo. Lord, kailangan ko ng tulong mo. And probably, marami ka rin pinagdadaanan sa buhay mo. And people around you, wala man lang encouragement sa'yo. Dito, sa church natin, I want us to practice it right now. Pwede ba yung nasa kaliwat kanan mo, kausapin mo ngayon, at pwede mo bang sabihan sila naman ng magandang bagay? Magandang bagay, pwedeng sabi mo, bro, hindi kita gaano kilala ngayon, pero natutuwa ako, nandito ka, ang ganda naman ng ngiti mo. Yung kilay mo naman ngayon, girl, di ba? Natutuwa naman ako, wow, present ka kahit umuulan. I'm so glad na nandito ka, di ba? Parang ang bango mo ngayon, iba yung amoy mo, di ba? Ayan. Speak life. Amen? And alam niyo po, ang life o buhay, walang ibang nakapagbibigay niyan kundi ang Diyos lang natin na buhay. And kaya tayo nasa church, it is because yung world man sa labas, pwede makapag-down sa'yo, pwede makapag-discourage sa'yo, but Jesus will always lift you up. And ganun din, gusto kong simulan nyo rin sa araw na ito, yung practice na yon. Ako hindi ko rin naman siya talaga practice, pero I keep trying it. Bakit? Kasi, yun yung nakakapag-encourage sa mga tao. Sasabihan mo na, uy, ang ganda mo naman ngayon. Uy, grabe. At talagang gumagwapo ka ngayon. Si Kams, pag hinahatid ko siya sa work, sabihin ko minsan, ganda talaga ng babe ko. Sabi ko sa kanyang ganon. Hindi, kahit mama ko rin, sinasabi ako, ma, parang ano ka ngayon? Talagang iba yung dating mo ngayon, ma. Hindi yun pambobola. Something to encourage them sa mga nakikita mo lang kahit simpleng mga bagay. And makikita mo yung ngiti nila. Gusto mo ba yung mga tao sa paligid mo laging, ganyan? Gusto mo bang ganon? O gusto mo, tingnan mo yung katabi mo, bigay mo nga sa kanya yung pinakamaganda mong ngiti. Sabi mo sa katabi mo, speak life. Amen? Next slide. Some of you don't even realize the walls your children will grow up inside are being built with the words you speak right now. Sa Tagalog po, hindi lang natin nare-realize yung mga anak natin dito, kapatid natin, members ng family natin, lalago sila ay tatanda, dala-dala nila yung mga salitang nabanggit natin sa kanila. Alam niyo ito, meron akong nalaman na story, 70 years old sila, nag-away sila nung girlfriend and boyfriend niya. Girlfriend and boyfriend na yon. Tapos, naalala nila yung mga napag-awayan nilang mga masasakit na salita nung sila ay 18 years old pa lang. Just imagine, 52 years na pagsasama nila, nadala nila kahit sila ay 70 years old na. So, ang words, pwede talagang madala ng isang tao at hindi mabilis maghilom. Sino sa inyo hindi itong nakakarinig ng ganito? Tandang-tanda ko pa, word for word yung sinabi mo sa akin. Yan, di ba? Yun yung mga naaalala mo, nare-recall mo. Kasi yun yung mahirap gumaling. Pero si Jesus, kaya kanyang pagalingin because His words gives life. Next slide, please. Kaya, tignan mo rin sarili mo ngayon. Do my words leave people heavier? Nagiging mabigat ba yung kalooban nila
pagkatapos kang kausapin, or mas nagiging malakas naman sila pagtapos kang makausap. Sa church ba, pagpasok mo, gumaang yung pakiramdam mo? Lumakas ka ba paglabas mo? O mas lalong bumigat yung puso mo? Kaya, take notice, kapatid. The people you spend time with. Di ba? Yung mga taong sinasamahan mo. Sila ba talaga ay nakakapagpalakas sa'yo o nakakapagpabigat ng buhay mo? Next slide, please. Last but not the least natin, words reveal your heart. Ang mga salita, nagpapakita ng puso mo. Hindi po yan yung, inooperahan yung puso, kundi nagpapakita ng totoong ikaw. Yung totoong ikaw, yung tinutukoy dito. Dahil ano pong sabi, next slide please, ng Luke chapter 6 verse 45. Tignan niyo po sabi, sabay-sabay natin basahin. Sabayan niyo po ako sa pagbasa. 1, 2, 3, go. Nagbubunga ng mabuti ang mabuting tao galing sa mabuti niyang kalooban. Ang masamang tao galing sa masamang kalooban ay nagbubunga ng masama. Dahil kung anong nasa puso ng tao ay lumalabas sa mga salitang sinasabi niya. Kaya makikita mo, marirealize mo yung isang taong napaka-negatibo niya sa buhay niya sa lumalabas din sa kanyang bibig. Sabi niya, hindi ko kaya yan, kayo na lang. Parang feeling ko, hindi ako yung best para dyan, wala akong kakayahan, kayo na lang. Yung mga tao na nagsasabi na, dati nag-fail na ako, ayoko na ulit gawin ulit. Kasi baka, yun yung mga tao na kung saan nakakaranas talaga sila ng maraming mga failure sa buhay, bigat, na hindi lang natin nare-realize. And sometimes, kahit di ba kapag galit ka, sino dito nagalit? Alam ko lahat tayo. Umaming ka na. Nagagalit lahat dito, di ba? Ako lang ata yung galit eh. So, lahat tayo nagagalit. Pero, tingnan nyo, no? Kung ano lumalabas sa bibig natin, pag galit tayo, hateful words sa mga tao. At tingnan nyo, maaalala nyo pa yung mga nagawa nila sa yung hindi magaganda kapag galit ka. Dahil yun yung nasa loob mo eh. But sometimes magugulat ka, may mga taong ganito, no? Kahit galit, talaga nakakagalit na talaga yung sinabi sa kanila. Pero hindi sila magsasalita. Talagang na-admire natin yung ganun, di ba? Yung parang, wow, paano niya natiis yung ganun na hindi siya nakapagsalita? Na hindi siya nakapagsalita ng hindi maganda. Probably, it's not because perfect siya. Pero ang sabi ng binasa natin, nagbubunga ng mabuti, ano daw? Ang mabuting tao galing sa mabuti niyang kalooban. Yung nagagawa mo pa rin tulungan yung taong sumakit sa kalooban mo. Kaya, may mga nakwento sa akin, mga matatanda, sabi nila, isang araw daw, nakita niya daw yung babae na gumawa ng di maganda sa pamilya niya. Talagang hindi sila naging maayos, talagang nagsasalita sila hindi magaganda sa isa't isa. Pero nung nagkaroon ng emergency sa bahay, yung kaaway niya pa na yun daw yung unang tumulong sa kanya. I wonder, ba't kaya nagawa nung tao na yun, yung bagay na yun? Doon mo makikita ang alin? Ang kalooban ng isang tao pag meron ng krisis sa buhay. I believe kaya tayo nasa church, it is because lahat tayo nagpapaayos ng buhay kay Lord. Amen? And lahat tayo work in progress. Amen? Next slide please. Alam niyo po, ang words are not just slips of the tongue. They're symptoms of the heart. Pwedeng yung mga bagay na tinatago natin sa buhay natin, lalabas yan. Pag panahon na,
o may oras at yung tamang senaryo nangyari na sa buhay natin. Hindi natin matatago yan. Symptoms of the heart, next slide please. If bitterness keeps coming out, mga mapapait na salita, that means bitterness lives inside. Pwedeng nare-recall mo yung mga mabubuti mong ginawa para sa kanila, pero yung mabubuting ginawa nila, di mo na naalala, ang naalala mo lang yung alin? Puro na lang masasama. It is because bitterness lives inside. Alam niyo ba, kahit ang isang bote ng tubig, kahit i-shake ko yon at buksan, anong mangyayari? Hindi yon puputok katulad ng soft drinks. So, anong difference sa tubig tsaka laman ng soft drinks? Yung content. Hello? Yung content. So, kung malinis yung loob mo, buhay mo, kahit pumutok yan, kahit ano pang shaking, kahit anumang mga pag-aaway sa bahay mo, sa pamilya mo, pag binuksan, hindi sasabog. Hello? Pero kapag bitterness, yun talaga ay lalabas. Next slide please. Ano pa? Bukod sa bitterness. Kung gossip, ano yung gossip sa Tagalog? Chismis. Laging yun yung lumalabas sa bibig mo, Mars, ano bang latest? Ito naman si Sulsol, yung isa. Ito naman si Sulsol number 2. Di ba parang, yan na, dami nyo nang nasira. 40 na tao sa loob ng isang oras. Nasira nyo yung buhay nila. Ano kaya ibig sabihin nun? Pwedeng maraming insecurity sa buhay. Ano insecurity? Parang selos, inggit sa ibang mga tao. Bakit mo kailangan pag-usapan yung buhay nila? Ba't mo kailangang bigyan ng gawan ng storya? Pwedeng nakita mo, uy, dala-dala niya na yung mga gamit niya. Siguro ganito na yan. Tapos buo na yung storya, no? Sa isipan niya. Samantalang nilabas lang dahil yun pala, naglilinis. Dito niyo makikita ano yung nasa loob natin? Eventually, lalabas. Next slide. Pakita natin, if faith and hope comes out, ano mangyayari? That means si Jesus yung nagpupuno ng puso natin. Kung pag-asa at katotohanan na nagmumula sa Diyos. Pagtitiwala sa Diyos. Halimbawa talagang dumaan ka sa isang pagsubok, parang feeling mo wala nang pag-asa. Wala na. Suko na ako. Pwedeng yun yung minsan na lumalabas sa bibig mo kapag puno ka ng discouragement. Pero kung puno ka ng encouragement from the Lord, ano mangyayari? Kaya ko to ulit by the grace of God. Bumagsak ka man sa exam mo, bumagsak ka man dun sa favorite na school mo, na entrance exam, sa board or bar exam mo, pero kung yung puso mo, yung buhay mo, puno ng faith and hope, aba, hindi mo sasabihin na, wala na, tapos na buhay ko. Hindi ako katulad ng ibang magagaling, sila magaling, ako hindi. Hindi mo madadown sarili mo kasi bakit? Because you have that hope in the Lord. And that is why it is important po sa bawat isa sa atin na kung saan, alalahanin natin maigi, next slide, if I don't like what's coming out of my mouth, kung hindi ko gusto yung mga lumalabas sa bibig ko, kailangan natin to alalahanin na hindi po yan problema ng bibig, kundi problema ng puso. Pwede mong sasabihin sa akin, Pastor, hindi ko nga gusto yung lumalabas sa bibig ko. Minsan nagiging expression ko na, nakakapagmura ko, nakakapagsalita ko ng di magaganda. And actually, kahit ako po, nung elementary ako, hindi alam ng parents ko na nakakapagmura pala ako, nakakapagsalita ako ng di magaganda sa mga kasama ko mga kaklase rin. Pero nalalaman ko yung mga situation din nila sa parents nila. Ako, tinatago ko lang.
Pero unknowingly, dito ko lang na-realize as I grow up and tinanggap ko si Lord sa buhay ko, na kaya pala ganun ako magsalita kahit nung bata, meron pala akong hurts, meron pala akong sama ng loob din sa parents ko. Meron akong sama ng loob sa mga tao around me. It's the heart problem. Kaya hindi mo mapigilang magsinungaling kasi gusto mong ipakita yung yabang mo sa ibang tao. Pero kung tatanggalin mo yung wall na yon sa buhay mo, at nag-humble down ka kay Lord, makikita nila how God promotes your life din naman in the future. At maganda yung taong wala kang tinatago, di ba? Amen? Kasi yung kalooban mo, malaya. Amen? Next slide, please. Kaya anong boses ang kailangan nating pakinggan? Dahil probably, madalas meron tayo mga taong pinapakinggan, famous influencers, teachers, friends natin, family members. Yung words nila tuloy, dahil hindi naman nila narinig tong preaching na ito, pwedeng nakakasama pa rin sa buhay natin. Pero tignan nyo to, ang sabi ni Jesus sa mga sumusunod sa Kanya, sa mga disciples Niya, kilala ng aking mga tupa ang boses ko. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. So take note, yung sinabi dyan na kilala ng mga tupa ang boses ko, alam ng mga followers ni Jesus kung ano yung salita ni Jesus. Hello? Alam nila. At kung alam nila, sinusunod nila yung ginagawa ko. Kilala nila kung ano yung gusto ko, kung ano yung ayaw ko, kung ano yung dapat nilang gawin. So kung di mo kilala talaga si Jesus, pwedeng hindi mo ginagawa yun. Pero kung gusto mo talagang maayos ang buhay mo, ma-align yung buhay mo, and gusto mo talagang, sa preaching na to, na-realize mo na, ang dami palang kailangan baguhin sa buhay ko. Hindi lang pala sa area na to, kundi buo pala. Lahat tayo, we all need Jesus. Dahil kung sinisira ka ng mga pananalita ng mga tao sa paligid mo, tingnan niyo ang sinasabi ni Jesus dito, no? Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. So, while the people around us, nagsasabi sila ng mga hindi magagandang salita sa atin, si Jesus meanwhile, nagsasabi at nagsasalita naman ng mga bagay na makapagbibigay sa atin ng buhay. And that is why we come to church. Yun din ang dahilan kung bakit kailangan mo magsimulang magbasa ng Bible. Yun ang dahilan kung bakit kailangan mo mag-start na sumama sa mga community ng Christians. Kasi sila yung nakakarinig ng mga ganitong pangangaral. Pangangaral na magtuturo how we can live our lives na foolproof. Leading dun sa plano ng Diyos sa buhay natin para hindi natin sirain ang buhay natin. Kaya tignan niyo sabi ni Jesus, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at never silang mamamatay. Walang makakaagaw na mga ito sa akin. One reason, mga kapatid, para talagang i-follow mo si Jesus sa buhay mo. Dahil si Jesus mismo nagbigay ng buhay niya sa cross. Hindi simple yung ginawa niya. Kung hindi ka niya mahal, hindi siya magbibigay ng buhay niya para sa iyo at sa akin. Whether ayaw mo or gusto mo, ginawa niya yan dahil mahal ka niya. Dahil mahal ka niya, hindi niya hayaan na kung hindi maganda yung current na buhay mo, magstay ka sa situation mo na yan. Gusto ni Lord, mabago yung buhay mo. Amen? Lahat, ang bawat isa sa atin, gusto ni Lord talaga maging maayos ang buhay natin. Mababago lang yung pananalita natin kung yung mga salita rin na pinapakinggan natin,
Mga salita na kung saan sinusunod natin ay tama rin at nagbibigay ng buhay. Next slide please, pakita natin, your words are like seeds. Para mga buto. Para mga seeds. Na ano daw? What you plant, you will eventually eat. Kung ano yung tinanim mo, kakainin mo rin yun balang araw. Kaya I've heard some stories ng ibang mga tao, katulad ng kay Bishop. Kung hindi nyo po alam, yung story ni Bishop, no? Talagang lumaki siya sa buhay na kung saan yung family nila disoriented talaga, nag-aaway lagi, kalaban nila tatay niya, and lumaki siya talaga na gusto niyang patayin yung tatay niya. Alam ko narinig niyo na to, yung story na to, no? And one time, dahil gusto niyang gawin yun talaga, pangarap niya yun sa buhay niya, dumating yung time na kaya niya na yung tatay niya, but then, eventually, nabago rin naman kasi buhay niya, tinanggap niya si Jesus, nabago yung pananalita niya, nabago yung pagkilos niya, imbis na gusto niya nang patayin yung tatay niya, sabi niya, mahal kita, tatay. And you know what? Dati hindi dumadalo yung ng church, yung lolo ko na yon, si Tatay Dante, and nakita ko, nung ako'y bata, 4 years old, 5 years old, umattend siya ng church. Bakit? Kasi what you plant, you will eventually eat. Nagtanim ka ng magandang salita sa isang tao. Kahit di mo alam, di mo kilala. Unknowingly, pwede silang makatulong mo in the future, makapagpalakas ka sa kanila, ikaw rin naman, matulungan sa susunod na mga panahon. So ano yung mga lumalabas sa bibig mo ngayon? Sa mga taong nakakasalamuha mo. Next slide. Remember, if you plant negativity, you live in negativity. If you plant faith, ano daw sabi? You live in God's promise. And ano yung last? If you plant encouragement, you live in joy. So anong pipiliin mo? Kahit minsan, Pastor, parang yun naman talaga yung totoo eh. Negative. It's better sometimes na wag mo nang sabihin yun. Pigilan mo sarili mo. I-correct mo na lang siya. Amen? Kung halimbawa yung anak mo, talagang tamad talaga, wag mo nang sabihang, ang tamad-tamad mo talaga anak. Ang sabihin mo, anak, magsipag ka naman. Nakita niyo yung difference? Hello? Nakita niyo yung difference? Next slide. Kaya this week, mga kapatid, be a builder. Ano yun? Ano gagawin ko? Speak life, speak hope, speak truth, and speak Jesus. Huwag mo kakalimutan si Jesus sa buhay mo. Anong gagawin mo? Once more, speak life, speak hope, speak truth, and speak Jesus. Let's all pray. Let's bow down our heads. Let me pray for you this afternoon. Lord, alam ko po ang mensahe mo ay timely sa buhay ng bawat isa sa amin. Maaring dumating po ang bawat isa sa kanila na hurt sila ng maraming mga bagay na nabanggit ng iba't ibang mga tao sa kanilang buhay. Nakikita mo, Lord, yung wounds nila na hindi namin nakikita. Lord, ang dalangin po namin, ang bawat isa sa kanila ay matuto pong mag-let go, forgive, as you have forgiven each one of us. Dahil siguro, Lord, nasaktan kami, kaya lumalabas na sa aming mga pananalita ang mga di magagandang bagay din.
Lord, alam namin, Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na nagbibigay buhay. Ikaw ang Diyos na nag-encourage. Ikaw din ang Diyos na naglilinis. Taas natin ang ating kamay kay Lord. If you are someone na kailangan mo, Lord, baguhin niyo po yung pananalita ko. Tulungan niyo po ako na ma-apply ko sa buhay ko yan. Can you just follow ito pong prayer na ito of accepting Jesus in your life? Sabihin mo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, nalaman ko po nalaman ko na po Ikaw na Ikaw ang nagbibigay buhay. ang nagbibigay buhay. Mula sa araw na ito, Mula sa araw na ito, baguhin niyo po ako. baguhin niyo po Tinatanggap kita ako. Tinatanggap kita sa aking buhay. sa aking Linisin mo buhay. Linisin mo ang marumi kong kalooban. ang marumi kong kalooban. Mula sa araw na ito, Mula sa araw punuin niyo na po ito, ako punuin niyo po ng ako pag-asa, ng pag-asa, ng pananampalataya, ng pananampalataya, ng pag-ibig ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. na nagmumula sa Wala kaming ibang pagkakatiwalaan, Wala kaming ibang pagkakatiwala, kundi ikaw lamang. kundi ikaw lang. In Jesus' In name, Jesus' name. amen and amen. Amen. If you pray that prayer, I believe, kapatid, the Lord will continually change your life. Amen? Amen. Palakpakan naman natin si Lord. And welcome din naman natin